Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni Pangulong Marcos ang martial law. Nagdulot ito ng mga takot at paglabag sa mga karapatan ng mga Pilipino. Maraming naaresto, tinorture at pinatay dahil sa pagtutol sa gobyerno. Ang mga kalayaan tulad ng pamamahayag, This decree was a promise, an earnest for the future, a monument to the revolution at pagtitipon ay pinaghihigpitan. Ngunit hindi ito tumigil ang mga Pilipino. Ang kanilang laban ay nagbunga ng People Power Revolution noong taong 1986 na nagpatalsik kay Marcos at nagbalik ng demokrasya. Ang kasaysayan ng martial law ay paalala sa atin ng kahalagahan ng kalayaan at karapatan. Paano ko Benedicto Riamillo? Benedicto Darantino Riamillo. Ilang taon na po kayo, tayo? Kaya ako, kaya ha? Opo. Ilang taon na po kayo? Kung babalik talaga ko, 28. 82 Nung Sabado. Noong 11. Anong taon po kayo 82 ako, 82 noong 11. Anong taon po kayo pinanganak? 1946. Ay siguro wala pa siya tumuhin panak noon ha? Opo. So, ilang taon po kayo nung tinatagpo yung martial law? Noon hindi ko lang matandaan. Hindi ko lang matandaan. Tanda kayo, nanonood lang kami rally noon. Yung gabi na yun, deklara martial law. Yan, hanggang umaba eh. Maraming kasama natutor. Mga kasama akong mga gwardiya ng araw, natutor. Mga sundalo, kaibigan ko. Natutor, nagkikwento sa akin yun. Nasaan po kayo nung dineklara yung martial law? Ha? Nasaan po kayo nung dineklara yung Nandito martial law? ako, Cavite. Kasi pumunta ako ng Cavite, 1954 pa eh. Pero pa uwi ako ng probinsya. Nung martial law, di pa tapos martial law, nakauwi ako namin sa Leyte. Katapos, kasi dito trabaho ko, balik ko dito. Martial law pa rin. Pero hindi ako nakaranas ng pahirap ng martial law. Nakakita po ba kayo o naranasan nyo yung pag-aaresto or pagto-torture po sa ilalim ng ano? Marami sa Imus ka, marami nakita mga kumpanya ko dahil nuhuli. Tutulog yun, nuhuli. Basta nalaman na kalaban ng mga Marcos eh. Huli yun. Sa Cavite, Binakayan. Dami dyan, mga sundalo. Mga iba, mga tuwing ko pa eh. Mga veterano yun. Mga MP yun na araw, MP pa. Nuli sa Salinas, sa Victor Sario. Huli yun, danas yun, tutulog yun. Karga yun, garote yun. Yung mga nahuhuli po nila, ginagarote po nila. Ha? Yung mga nahuhuli po, ginagarote. Yung iba, nakakaligtas pa, nakakawin. Pero iba, mga baldado na. Iba, dapat tayo. Pagka pumalag-palag, patay ka. Pero kaya ito, baldado yun, nakagarote. Baldado dito. MP yun, MP pa ng araw, MP pa naman ang pangalan ng kwan. Mga militar nun. Garote yun. Sa tingin niyo po kaya, anong dahilan kung bakit sinatupad po ng dating Pangulo yung martial law po? Then? Sa tingin niyo po, ano pong dahilan kung bakit tinatag po yung martial law? Kasi ang pag-alam mo yan, basta ang alam noon, alam ko lang, basta kalaban, Marcos. Basta kalaban. Kalaban po. Huli yan, miski walang dahilan na huli yan. Pag may mga bigat ang dahilan, talaga pinapatay. Daming mga tuwain kong nauwi, mga baldado eh. May bulag na eh. Sabi ang pag-huli, maraming mga sasyang hinuli. Sa bahay namin, hinuli. Binakayan. So, yun lang, mga pagsusundalo na alam na sundalo na kuhan. Huli ka. Ano po yung pamumuhay nyo dati bago po madeklara yung martial law? Bago, taon lupa. Hawak yung bulo, kulok.
Magsasaka po. Malit pa ako, nagbubukid na ako kasama ng lolo ko. Saan po kayo nagsasaka ng tay? Saan po kayo nagsasaka? Saan? Saan? Saan po kayong lugar nagsasaka po? Nung malit pa ako sa amin. Nung dito na ako, ito, bukod ko na ito hanggang doon. Kasi barangay na yan, halamanan ko yan. Dito, itong lugar na itong pulo ng binan ko, mga gano'n yan. Ganda yung barangay, mga ampalayahan ko yan. Lahat po Barangay ito. doon. Palayan po talaga. Kung kukuhan babalik, hindi kaya sing bukid ko na ako lang mag-isa. Wala akong, bubukid ako, wala akong kalabaw. Sasakong palay, wala akong kalabaw. Wala akong guwan, nakakaputin mo akong palay. Ito mga po kung lilitpat niya. Yung mga tatay niyan, yung katuwang ko rito. Magbukid dyan. Pero hindi lahat ng katuwang ko ang siya may lalaki ko eh. Siya isang babae. Babae wala, hindi nakakuha. Siya lang yung bunso ko na niya karanas sa akin dito ng hirap. Paano po naapektuhan yung pang-araw-araw nyo po na pamumuhay nung panahong batas militar po? Noong panahon ng Batas militar po. Paano po naapektuhan yung pang-araw-araw nyo pong pamumuhay? yung pang-araw na buhay ko dito, skin ako binata pa, palipat lang marami kong trabaho kasi napasukan. Pasok, tapos nakakaraos naman ako. Wala ako ng problema, di man ako nahuhuli. Eh, ang daming ko, nagwardya, ang dami, mga bago, nagwardya ko. Kasamahan ko nahuli, ako hindi. Eh, marunong ako eh. Pag ako pumasok sa trabaho, pinasok ako, lalo kung halimbawa pinasok mo ako, ingatan ko yung pangalan mo. Hindi ka member. Tunakuhan ko, yun ang buhay ko nung ako, nagpapasok din ng tao na nakwardya. Pag pinasok ko yun sa isang agency, sasabihin ko, papasok kita lang, pangalan mo nandiyan, pero yung pangalan ko dala mo. Ayun, naiintindihan mo, sa ng Diyos, wala akong naging problema ron. Pero mga kasamahan ko, mga tapos yun, mga military, mga expired, wala, nakukulong pa iba. Ang dami. Pero ako sa ng Diyos, hanggang ngayon, wala. Ito nakakakuan ng mga anak ko, nakaranasan ng hirap. Pero ako sa awan ng Diyos, malinis ang kuwang ko. Ako. Ano po yung pinakamatinding pagsubok po na hinarap nyo sa ilalim ng batas militar? Pinakamatinding Hamon po or pagsubok? aba, pagsubok ang dami. Lahat ng trabaho ko puro pagsubok yun. Ano? Yung nasa gwardiya ka, ang isang pamo nasa hukay na. Bakit? Pag di ka maingat. Paano nyo po nasabi? Paano kung madali ka ng mga ulap, hindi ka marunong tumingin, mga tao. Yari ka. Ang mga kasama ko, nahuhuli. Nahuhuli pa yung mga bago. Yung binggo sa paling nakuha nyo, nabalita sa radyo, yung bagong hinuldak. Si Roselito Seco. Bangko namin, gagardyan ko yun. Yung ginampalan ni Gary Estrada, Tunyake. Bangko ng BPI yun. Branch namin yun. Pero naka-duty ako dyan. Naka-usap yun. Ako pagka ako namuntik na dyan sa pote. Sa pote, ako naman pag napasok ang tawag, ako na Marte, kilala mo kung marunong ka, kilala mo yung may balak mas sa pote, sa pote, BPI dyan. O dyan, umagasala mo dyan. Gabi. Ay di, agaw dilim. Parada ko doon sa harapan. Tinang kumegi. Pero yun, bago yun masok, napansin ko na yung pabalik-balik. Balik-balik. Mga alas 6 ng hapon, pabalik-balik. Yung mga magagaw dilim na, wala na mga tao, kalabasan na iba. May tao pa sa loob. Kumalala yun dyan. Hindi ko binuksan yung gate. Kumakatok eh. Sabi sarado na. Galit. Kaya ako, pag kuhan ko, pagsulo, kununto ko sa kuhan doon. Pindot sa kuhan, around. Pindot sa alam. Dati ka ng mga pulis. Alis, nagalisan nyo. Ay kung di ka makakuhan doon, wala, pasok ka ron.
kakatok, maka-uniforme, patakot ka. Ayun, napansin ko yun, pabalik-balik. Ang may-ari niyan, mga Angeles, dintigang pasagan, bangko. Yung mga kasama ko, yun, yung Paranaque, hold up nga yun. Higit ng laban yung isang gwardiya. Yung next po is, paano nyo po mailarawan yung kalagayan ng hustisya? Paano nyo po mailarawan yung sistema hustisya at yung sistema sa korte nung panahon ng batas militar po? Sa korte? Opo, sa korte po. Sa tingin niyo po ba may hustisya po nung panahon ni Yung naman Marcos? mga tungkol sa korte, sa mga batas, nababasa ko lang yun. Hindi man ako empleyado ng mga gobyerno, yung mga kontingan niya. Babasa ko lang yun, yung mga militar, mga papalit sa TV, ganyan. Babasa araw, babasa ko diyan yun. Kaya lahat na ko, nalalaan ko yun. Nakakalo. Sa tingin niyo po ba, mahustisya po yung Hindi panahon ni yung Marcos? buhay nung Marcelo, marami ko alam dyan. Kasi araw-araw, nababasa ko yun. Babasa may diaryo ako. Kaya mga nangyayari, nalalaan ko yun. Maski pagpatay kay Ninoy, alam ko yun. Alam ko kung sino ang kwan doon. Pero wala, mga patay na lahat yun. Araw-araw, nakukuhaan ko yun, nababasa ko lahat yun. Pero hindi ako nakuha. Kaya yung batas militar talagang malupit. Malupit. Daming kwan nun. Pero tawa ng Diyos, wala naman, hindi ko narasang lupit eh. Para sa inyo po ba, nagampanan po ba ng maayos ni Marcos ang tungkulin niya bilang presidente? Ano yun, no? Ni Marcos, po. Ni Marcos. Marcos? Naging maayos po ba yung pamamalakad niya? Hindi, nung mga una yun, mauna pa lang siya. Nung senador siya, magaling. Magaling siya nung senador siya kasi kasama ni Macapagal yun eh. Senador, number 1 yun. Nung magpresidente na, yun, marami nagbago. Una pa lang, yung paglaban lang nila ni Marcos eh, ni Macapagal eh. Doon lang eh, napuna ko na yung hindi tama ang gobyerno niya eh. Yun, nagbibilangan ng eleksyon, bibilangan, lamang na lamang si Macapagal, nag-brown out. Si Marcos na po. Brown out, siguro mga lang, wala pang karating oras. Magsindi eh, lamang na si Marcos. Ayun ang danas ko dyan. Noong araw, nauwi ako sa Tondo, binata pa ako. Doon ako nabuto sa Tondo. Pero dito na ako nauwi. Doon pa ako nakakaresto sa Tondo. Eleksyon, nauwi ako roon. Pero may isang eskwelahan doon. Nasiro yung Aquino roon. Samantala, sabi ko, saan ang boto ko? Nasagin na lang. Nasiro doon sa isang eskwelahan sa Tondo. Si Aquino, Marcos din ang kalaban noon. Kinukuha sa amin ng baluta, hindi kami naguhulog sa corner, sila eh. Nung magbilangan, nanalo si Marcos. Ay, nahanap ko, ako na lang, ba't nasisiro sa eskulahan namin sa presentan, ba't nasisiro yun? Ang boto na lang hanapin. Yung kapitan doon, tawan-tawa sa aking gahalo. Ito po, sa gitna po ng takot nung panahon ng martial law po, paano nyo po nahanap yung lakas upang magpatuloy po hanggang ngayon? Yung buhay nyo po, para patuloy po ngayon na... Patuloy ang kanya? Sa panahon ng martial law. Kung di siya na tanggal, malamang bagsak ang Pilipinas noon. Malamang bagsak yun. Nanigayta ako, bagsak kong kuwan. Sila ang malaya. Sila malaya. Diba nung magkuhan, wala sa talsik sila. Kaya pag nagkaisang tao, wala mo nanalo sa maski anong lakas mo. Yun lang ko po dyan. Ano po yung natutunan nyo sa karanasan nyo po sa martial law? Pamumay ko noon, Natutunan. Ano po yung natutunan nyo pagtapos po ng martial law? pagkatapos ng martial law, Opo. wala, dito na, bukid na ako. Nagpatuloy lang po kayo talaga. Pagsasaka. Wala na martial law, kaya tuloy na, dito na ako, bubukid na ako. Basta kay Marcos, marami kong nakwanta. Pero nung mawala na, tuloy na. Dito, simple na ang buhay ko. Kung sakali Hindi po, mo nagkaroon ng buhay na masagana, mahirap lang ako eh. kung sakali pong magkakaroon po ulit ng martial law,
Sasang-ayon po ba kayo? Papayag po ba kayo na magkakaroon po ulit ng martial law ngayon? Kung ano? Kung magkakaroon po ulit ng martial law ngayon, papayag po ba kayo? Hindi ba pwede mo umawat dyan? Paano ko awatin yun? Hindi, para lang po sa Kasi inyo. ano tutol ko kung ako lang mag-isip, magagawa ko ba yun? Pero ano po sa tingin niyo? Basta kung ano mangyari, kung magkagana po rin, basta buhay ko, yun lang gagawin ko. Anong maranasan ko? Tuksok lang ako sa bahay, tulog lang akong tulog. Lalo mo ginagawa na ngayon eh. Tulog ako maghapon eh. Magandang trabaho ngayon kung saan nung araw. Noon, alas 4, nasa tubig na ako. Daling araw, nangangangkong na ako. Eh ngayon eh, maganda na trabaho ko. Gigising ka kakain. Pagtulog. Mas maganda nga naranasan ko kasi nung araw. Yan lang nga po, di ako lang ginising. Sabi-sabi, darating kayo. Huwag na ako matulog, ay nantok ako. Nanood ako sa labas, yung gagawin mga anak ko ron. Nung nanood ako ron, nakakatulog ako. Ipatok ako. Ay, itong mali. Ate, huwag ka Paano po ninyo matutulog ha. ipapaliwanag sa kabataan ngayon yung kahalagahan ng pagkakaroon ng demokrasya? Kabataan, mayroon paliwanagan. Kasi marunong na sila eh. Marunong sila, may sarili na silang pag-iisip eh. Ang gusto na, nalalalan nila. Pero nakaraan, hindi nila niniwala sa akin. Yung batas na butal, nakaraan, yung pag-uugali ng mga baya ko, mga nagdana ko na kayo matanda, ganun. Matanda. Papalunod sa kanila yan eh. Madalaga na pinapalunod mga anak ko dyan, ipon niyan. Tatawanan lang ako eh. Wala yun, nung araw yun. Hindi, wala akong magawa. At kanila ngayon. Ang pinapangaral ko dyan, ng mga pugo, kayo, magkakaroon din ng mga pamilya, magkakaroon ng anak. Kung anong ganda ang buhay nyo ngayon, bibigyan sa magulang, hindi kabayaran yun. Papalawag ko sa kanila yan. Kung kayo magkaanak, doon kayo sa babay sa magulang nyo. Kung pasaway kayo, kung mga pasaway, sabi ko sana buhay pa akong maranasan kung may mga anak kayo. Para masabi, hindi ako nung buhay po, hindi pa ako noon. Oh. Paano, yung mga marami na may anak ko dyan na, yung ama niya, nakakantindi na sa akin. May mga anak niya, nagagarotin na yun. Oh, ay mga babae, ako hindi nagagarotin ng babae. Yung mga lalaking anak ko, garuti lahat yun. Ito, nagkaroon ng garuti yan. So kayo, pangalan niya, uwi sa amin eh. Sa Pag opinion, nagagarot siya, awa ko dyan. Sa inyo pong opinion, paano po natin maiiwasan ulit yung ganito pong bahagi ng kasaysayan po? Yung martial law po. May iwasan? Paano po? At kung para may iwasan mo, kung alam mo yung, halimbawa, yung mga batas na panukukuhan, kung alam mong may mali, huwag ka lang tututol, huwag ka lang kikibo, para hindi ka magarot. Sa inyo na lang sarili nyo na lang. Yun lang kung sa mga kuha. Kung minalaan ka, kung nakikibo, kundi mo na masasagot. Hindi ka makaano yun, no? Hindi ba na kung talagang physical na? sa tingin po ninyo, paano po naka-apekto yung martial law sa ngayon, sa bansa po natin? Kung mamarsyalo ngayon, Hindi po, paano po naka-apekto yung martial law dati nga sa ngayong pamumuhay po natin? sa akin, wala ako masyadong apektuhan sa akin, mas marsalo. Kasi ang trabaho ko, normal lang. Wala mo nasabi na apektuhan. Kasi di man ako pinagbawalan, di man ako pinupuntahan. Kung pinupuntahan sa bukid ko dyan, siguro karanasan ko yun. Pan yun, mali yun. Ay wala man pinagbawalan tayo dyan. Yung nanakaw bunga, matanim ko. Kung awat dyan, kaya ito nabukod ko dati na doon. Ano po ang inyong mensahe po sa Pilipino o sa mga kabataan na hindi pa nakakaranas nung panahon po na yun? Ako, sa iba, hindi ako nag-focus sa mga ibang bigo. Mga pamilya ko, yung sasabihan ko yun. Kung paano kayo iwas sa bawal na gagawin. Sasabihin ka, iba nasunod. May iba po, kung nasunod kikinig, iba. Tatawanan ka lang. Meron ko dyan mga punay, sasabihan ko yun. Miski anong galit ko, di ako na hinasagot. Kasi sabi ko, ang pagsagot, magulang, di masama.
kung tama ka, mga tunay ka ng ayos. Pero kung pagalitan, huwag ka magdadabog, huwag mamaltrato, huwag ka mag-alburuto. Yung sasabihin ko, may apo akong dalaga na yun. Sabihan ko yun. Pagalitan ka, huwag alburuto ka. Huwag mo gagawin yun. Kasi yan, magulang mo yun, hindi ka pagalitan mali. Mayroon dyan, pinagalitan. May boyfriend. Ay wala, huwag may tatamaan sa inyo. Pwede siya huwag tatamaan ha, may boyfriend. Huwag na sa inyo, babawalan ka ng magulang mo. Kasi gusto mag-aral pa. Ang loob mo, pag matigas ka na, nauna na, mas nag-aralan ka na, medyo papalag ka na. Hindi papalag ka na noon. Eh, dahil mga ano kung may tatamaan. Sigurado kung may tatamaan eh. Yung kung pangaralan kayo, huwag kayo sasagot sa magulang pabalaan. Kung mali kayo, humingi kayo tawad. Eh, hindi ba kayo bububugin ng magulang kung mukha kayo? Yung pagsagot pabalang, bawal yun. Opo. Kasi nasa mo rin, makakapamilya ka rin. Ayun, tandaan, ayun, sasabihin ko rin sa inyo ha, tandaan niyo yung kuhan ko. Kasi pag ikay pinagalitan ng magulang, pinag-rebuilde ka. Pag nagkaroon ka ng anak, mag-rebuilde, hindi masasabi sa anak, uy, di ako ganun, anong araw. Ayun, diba? Kung i-rebuilde ka, pagalitan kita, hindi ako nasagot sa magulang ko, anong araw, ikaw, warag ka. Hindi, kung ikay mag-rebuilde ka, hindi masasabi sa anak mo. Di ba? Eh, tandaan ninyo yan. Kung hindi ka pala sagot sa magulang mo ngayon, nagkaroon ka ng anak, para sagot sa'yo, hindi mo masabi sa anak mo yun. So, meron niyang tama. Hindi talaga, marami akong mga kapatid ko nung galit mo eh, hindi nasagot eh. Matindi ako magalit sa mga pamangkin ko, mga puko. Probinsya, dami ko ako, madalaga na rin. Ay, sa wala Diyos. Dito wala na kasing sagot sa mga pula. Hindi naman pala sa akin, sa civil. Barumbado rin yan eh. Pero pag nagagalitan naman, napunta sa amin yan. Garuting media, no? Kagabaya. So, base po sa naging karanasan nyo sa martial law, para po ba sa inyo, naging mabuti po ba o naging masama po ito sa Pilipinas? Ang batas militar mo, martial law, hindi ko masasabing maganda kasi maraming tutol eh. Halos lahat eh, tutol sa palakad ni Marcos. Wala nga lang magawa kasi batas militar nga eh. Pag pumunta, huliin ka talaga eh. Kaya hindi ko masasabing maganda naging batas Marcos mo. Maski sinong matatanda dyan na ako, tanongin mo, hindi sabihin naging maganda. Talaga sa akin, hindi magandang Marcos administrasyon. Pagkat may meron siya nagawa na maganda rin, eh talagang mali siya kung wala siya nagawa. Meron rin naman siya nagawa, miski paano. Pero kung nasabihin na magandang palakad niya, ay 1% baka 90% sasabihin kong hindi maganda. Kung mayroon pa matanda pa sa akin, baka sabihin pa ganun din. Tanda lang yun. Magtanong kayo sa iba, tatanda pa. Ngayon pong nakaupo yung kanyang anak na si Marcos Jr., inaasahan niyo po bang itutulad niya yung Pilipinas ay ngayon, na... yung kay Bongbong ngayon, wala pa rin nakikita, pero sila magulo eh. Kasama yun eh. Pero sa tingin niyo po ba yung ginawa ng kanyang ama, gagawin niya po ba ulit ngayong termino na po? Again? Kung sa tingin niyo po ba gagawin niya po ba ulit yung ginawa ng kanyang ama? Gagawin, gagawin ni Marcos yun, ni Bongbong, yung ginawa tatay niya. Opo. Hindi gagawin mag-declare Marcelo yan. Bakit po? Ito, nakuha ko, may inuudlo ka mag-gawin Marcelo, hindi gagawin Masuwiki, hindi gagawin. Ayaw ko lang kung pagkapatay na magagawin. Kaya nga, palagay ko hindi magagawin Marcos yung ginawa tatay niya. Alam mo naman niya, maraming mali tatay niya. Alam niya yun. Kaya takbo niya ngayon, yun, nagbabalak-balak sila magkakonsa. Magkakalaban sila ni Duterte. Magulo ngayon ng Presidente Marcos. Yan, biglang tumanda, di ba? Oo. Bongbong Marcos. Yung partya, so ngayon, mag-presidente, biglang tumanda. Dahil problema niya, alam niya maraming problema eh. Babatigosin talaga siya eh.
Pero gagawin niya yung ginawang tatay niya, hindi gagawin niya yun. Sigurado lang ako. Ano po yung opinion nyo tungkol po sa mga taong sumusuporta po sa batas militar? Ano po yung opinion nyo sa mga taong sumusuporta sa batas militar? Magkano sila may dahilan. Kaya susuportan nila ako, hindi ko suporta sa batas militar. Yung nasuporta, baka meron silang alam. Ay, kaya nasuporta sila. Hindi ko na ako dyan. Basta hindi ko na ako ng gobyerno. Basta nababasa ko lang yun. Yung takbo. Nakuhaan ko lang. Ano ang palakad? Nasa natin yun eh. Kung anong palakad ng presidente, nasa ng Pilipinas yun. Ayun. Pero yung hindi ko kinukuhaan ngayon, ang dami nagdaan ng presidente eh. Puro reklamo sa China, di ba? Wala namang ginagawa. Puro reklamo, lantaran na. Oh. Ay, sa akin, kulang sila sa akin. Matakot din. Si Marcos, kwan din. Ay, kung iba-ibang naging presidente niyan, baka nagkagera na. Pagera na. Eh, lantaran na ginagawa lang sila, di ba? Oh, harap-harapan na yun. Tumatay na ngayon pagkuha, reklamo. Pag Pilipinas reklamo, walang intindi. Nasa kay Marcos yun, sa presidente yung din yung problema rin yan. Pwede niyo po bang ikwento yung kabuuan ng na-experience niyo po yung panahon ng martial law po? Kung pwede niyo po ba ikwento yung kabuuan na na-experience niyo po nung panahon ng martial law po? Yung panahon ng martial law? Opo. Wala, simple lang ako. Hindi man ako nakakakuha sa mga kano. Simple lang buhay ko. At araw-araw babasa ko dyaryo. Dyaryo ko, samtak na yata yung bahay. Wala po kayong sinaliyang mga rally. Wala po kayong sinaliyang mga rally po. Rally? Rally po. Nasali sa mga rally-rally? Opo. Hindi ako nasali dyan. Pero, nanunod ako. Nasama ko yung pagkapatid yun, sama ko dyan sa libing. Bago yung kore. Paglibing din ako. Lakad dyan mula sa katedral hanggang dito sa libingan niya. Lakad dyan. Pero mga rally-rally na kukunta sa gobyerno, ito masali dyan. Miski dito sa puti, nag-rally dyan eh. Sila ulalya dyan. Masali dyan. Basta yung rally na laban sa gobyerno, nasali dyan. Sa road, nanonood ako, may rally. Pero sasama ka ron, sasama ron. May hindi ko kita manood dyan. Diba, nasali. Ako hindi. Saka doon nalalap, layo lang ako eh. Okay na po tayo. Maraming salamat po sa... Okay na Okay po. na po. Maraming salamat po sa pag-ano. Thank you po. Thank you po. So, yung natutunan ko sa nangyaring interview bilang estudyante, dapat talaga tayong magsaliksik at alamin natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari ng martial law, ano yung history nun. At isa si tatay sa mga buhay na ebidensya na nagsasabi na pangit yung pamamalakad noon, nung panahon ni Marcos, at kahit na may maganda namang nangyari o ginawa, mas lamang pa din talaga yung kapangitan ng sistema natin sa bansa. Base sa interview ni tatay, lalo na isa ako sa nag-interview kay tatay, napagtanto ko na napakaswerte ng mga kabataan ngayon kumpara sa panahon nila. Dahil mahirap mabuhay sa panahon ng martial law, lalo na't maraming batas na pinagbabawal, lalo na yung paglabas, yung mga curfew, ganun kumpara ngayon na meron pa rin curfew pero parang hindi na gaanong na-handle ng maayos. At marami ring natotorture sa panahon ngayon na sa ngayon is wala nang mga ganito.
Kaya napakaswerte ng mga kabataan kumpara noon at ngayon. Ang mahalagang natutunan ko mula sa interview kay tatay ay hindi lahat pare-parehas ang naranasan noong panahon ng batas militar. May mga nahirapan at meron din namang hindi. Ang sabi ni tatay, noong panahong batas militar, mas mabuting huwag na lang daw mangialam upang hindi na manganib ang iyong buhay. Sapagkat kapag alam ka pa, ay mas malaki daw ang tsansa na manganib ang iyong buhay. Ang masasabi ko sa naging interview namin kay tatay ay mas naunawaan ko kung ano at kung paano nangyari ang martial law. Hindi ko naman masasabi na may magandang dulot dahil hindi ko ito dinanas. Ngunit sa paliwanag pa lang ni tatay ay alam ko nang naghirap sila noong mga panahon na iyon. Pasalamat na lang at hindi natin nadanasan kung ano ang naranasan nila. Base sa dokumentaryong aming ginawa, masasabi kong ang martial law ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw sa ating Pilipino. Ang karanasan sa ilalim ng diktatorya ay nagpakita sa atin ng kahalagahan ng demokrasya. Kaya bilang estudyante, mahalaga sa atin ang pag-aaral sa kasaysayan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali ng nakaraan. Natutunan ko na pahalagahan natin yung meron tayo dahil maswerte tayo sa panahon ngayon na high-tech na unlike doon na yung mga tao takot yung nararamdaman nila during martial law. Tsaka dapat mas maging wais tayo pagdating sa ganyang sitwasyon kasi hindi lahat naiintindihan kung ano yung pinagdaanan natin noong panahon ng martial law. Ayon sa naging interview kay tatay is natutunan ko na sobrang halaga ng pagsasaliksik na-realize ko na maswerte tayo dahil hindi natin naranasan yung ganong kalupitan ng gobyerno, mga torture or trauma, lalo kapag kumalaban ka sa kanila, sa gobyerno, sa mga militar, nagpapatakbo noon. Ang natutunan ko kahapon sa interview namin kay tatay noong panahon ng martial law is wala kang ibang magagawa kundi sumunod na lang dati dahil kapag hindi ka sumunod sa mga inuusos nila, maaaring maging panganib yung buhay mo. Yun, wala kang karapatan bumoses, ganun, na bumoses sa kung anong gusto mong mangyari. Wala ka talagang magagawa kundi sumunod na. Mula sa interview, nalaman ko kung gaano nga ba naging brutal yung mga pangyayari sa martial law. Kaya nga nang sinabi ni tatay sa interview, maswerte na yung mga kabataan ngayon at yung mga taong hindi talaga nakaranas ng martial law dahil tayo ay mas malaya at mas nakakagalaw kumpara sa panahon nila noon. Dahil dito, nalaman ko yung importansya ng balanse sa karapatang pantao at seguridad, pati na rin yung malinaw na komunikasyon sa publiko at yung hangganan ng emergency powers para maiwasan yung abuse. Ngayon, maswerte tayo dahil hindi natin naranasan ang ganong kahirap na pangyayari noong pinatupad ang martial law. Sa video ay binahagi ni tatay ang kanya naging karanasan noon at ikinuwento niya kung gaano kahirap at kabrutal ang Pilipinas noon, especially sa naranasan ng ating kapwa Pilipino. At ngayon, sana ay hindi na maulit ang ganong pangyayari kahit tayo ay nasa kamay na kanyang anak na si Ferdinand Marcos Jr. Base sa interview kay tatay, natutunan ko ang lakas at kahalagahan ng pagkakaisa at ang halaga ng kalayaan dahil talagang maswerte na tayo sa panahon ngayon na hindi natin nararanasan ang sama at pagmamulupit na naranasan nila noon. Ang aking natutunan mula kay tatay na ating in-interview, sobrang hirap pala ng panahon ni Marcos na ipinatupad niya ang martial law. Dahil kaawa-awa ang ating mga Pilipino o kapwa nating mga Pilipino na nakaranas ng ganoong pangyari. Naway ngayong tayong mga kabataan, naway hindi natin maranasan ang ganoong pangyayari.